Kung ano ang tinanggap mo, yun din ang tanging maibibigay mo. Kung ang tinanggap natin ay liwanag, iyon din ang ating maipapahayag at maibabahagi sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, "Sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Makinig ang may pandinig." Idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. At higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay radiate. Mga kapatid, isa sa mga pagsasalarawan ng simbahan ay buwan. Si Jesus yung araw, ang simbahan ay ang buwan. Yung buwan, wala siyang sariling liwanag. Siya ay kumukuha ng liwanag sa araw, ina-absorb niya ito. May kakayanan siyang i-absorb ang liwanag buhat sa araw at may kakayanan siya na irradiate yung liwanag na kanyang na-absorb sa mundo, lalo na sa oras ng kadiliman. Napakagandang pagsasalarawan ng bawat Kristiyano na tayong lahat, kapag tinanggap natin ang liwanag ni Kristo, tinanggap natin si Jesus, tinatanggap natin ang liwanag. At tayo ay inaanyayahan na yung liwanag na ating tinanggap ay pagningasin natin, pagningningin natin sa oras ng kadiliman. Tayong mga Kristiyano ay parang mga buwan na inaanyayahan ni Jesus na maging tanglaw sa oras ng gabi ng buhay. Kaya ito yung daladalang mensahe ni Jesus sa atin ngayon. Ang ilaw ay hindi itinatago sa ilalim ng takalan, kundi inilalagay sa tamang lalagyan para magsilbing liwanag. Tayong lahat ay inilalagay ng Diyos sa mga sitwasyon, minsan sa mga difficult situations, sa mga problema, sa mga hamon ng buhay, hirap ng buhay, para magsilbing liwanag. Yun yung dahilan kung bakit minsan ang tanong natin, bakit tayo naman ay mga Kristiyano, tayo naman ay nagsisimba, tayo naman ay nagpapakabuti, bakit humaharap tayo sa mga dilim, sa mga hirap, sa mga pagsubok ng buhay? Minsan nga, sinisisi pa natin ang Diyos at minsan nagtatampo tayo at pinanghihinaan ng loob na, wag na lang tayong mag-serve, wag na lang tayong mag-active sa church, wag na lang tayong mamuhay sa pananampalataya kasi parang wala rin naman. Mali yun. Dahil the reason why tayo ay inilalagay ni Jesus sa mga ganong sitwasyon, hinahayaang malagay sa ganong sitwasyon, ay para tayo ay magsilbing buwan sa oras ng kadiliman. Para tayo magsilbing mabuting halimbawa, para tayo ay maipakita at maisabuhay natin yung pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat doon lamang natin talaga tunay na maipapakita yung pagiging authentic Christian, authentic follower of Jesus. Pero kung hindi tayo authentic, hindi tayo genuine disciple of Jesus, talagang ang hahanapin lang palagi natin ay comfort, ang hanapin lang palagi natin ay kung ano yung pabor sa atin, kung ano yung kaaya-aya sa atin. Kapag humaharap na tayo sa mga pagsubok, hirap ng buhay, kinukwestiyon na natin yung pananampalataya. Kinukwestiyon na natin ang Diyos.
Kapag mayroon tayong ganong attitude, it means kulang na kulang pa tayo sa pananampalataya. Hindi pa tayo genuine, hindi pa tayo authentic Christian. Mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan nating dilim sa buhay, bakit tayo nandoon sa dilim ng buhay na yon? It's because we are the light in that darkness. At paano tayo magiging liwanag sa dilim? Napakahalaga ng ating koneksyon kay Jesus. Sapagkat yung liwanag sa dilim na yon ay magiging posible lamang kung meron tayong ugnayan kay Kristo. Siya yung araw, siya yung liwanag na kung saan sa Kanya tayo kumukuha ng tanglaw ng liwanag sa buhay. Meron tayong kakayanang mag-absorb ng liwanag. Huwag nating pigilan ang ating sarili. Huwag nating dayain ang ating sarili. Huwag nating i-deprive yung ating sarili para tanggapin yung liwanag ni Kristo. Because you are meant and you are created to be like a moon na kayang tumanggap ng liwanag ni Jesus. Para sa oras ng dilim, tayo ay tatanglaw. Sa oras ng dilim ng buhay, kadiliman ng buhay natin at kadiliman ng buhay ng kapwa, we can radiate light. At yung liwanag na yon ay ang pananampalataya kay Kristo, pag-asa kay Kristo, pagmamahal natin kay Kristo. Mga kapatid, you deserve the light and you are meant to share that light to others. Radiate. Ibahagi mo ang liwanag ni Jesus sa oras ng kadiliman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng katatagan at kaliwanagan sa oras ng kadiliman ng aming buhay, upang kami ay maging tanglaw din sa aming kapwa, sa pamamagitan ng aming ugnayan kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461.
Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.